mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrisyon mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. Hello mga kanutrisyon! Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. And welcome sa Episode 9 ng Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutriserye ay handog sa inyo ng National Nutrition Council NCR para magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon. Ngayong taon ay nakafocus ang ating mga episodes sa pagpapakilala sa mga miyembro ng Regional Nutrition Committee at mga Regional Nutrition Associations at kung paano sila tumutulong sa pagtugon ng problema sa food insecurity at malnutrition dito sa Metro Manila. Sana rin ay i-share ninyo ang ating live video upang mas marami ang makapanood ng ating episode. Abangan din ang question for the day na ipopost after na episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na? Nanalo ka pa. Kaya halina tumutok sa episode natin ngayong hapon. Last episode ay nakilala natin ang isa sa mga Vice Chairperson ng Regional Nutrition Committee ng NCR. Ito ay ang Nutrition Center of the Philippines or NCP, represented by its Executive Director, Dr. Mary Christine Castro. Naibahagi ni Doc Aina ang mga iba't ibang nutrition-related programs at proyekto ng NCP na makakatulong upang ma-improve ang food and nutrition security, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa buong bansa.
Ngayong episode ay makikilala naman natin ang isa sa mga member agencies ng Regional Nutrition Committee ng NCR. Ito ay ang Department of Education NCR, represented by the head of the School Health and Nutrition Unit, Dr. Connie Gipanayaw. Magandang hapon po, Dr. Connie, and welcome po sa ating Nutriserye. Good afternoon din, Mamila, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong hapon. Marami pong salamat, Doc Connie, for accepting our invitation. Alam ko po na napaka-busy po ninyo, lalo na sa mga panahon ngayon. Kaya kami po ay natutuwa na makakasama ka po namin ngayong hapon para sa episode na ito ng Nutriserye. Marami po kaming inihandang tanong para sa inyo, kaya simulan na po natin ang ating kwentuhan. Maari niyo po bang ipakilala ang Department of Education at ano po ang mandato ng inyong ahensya? Okay. Ang Department of Education is the executive branch of the Philippine government, which is responsible for the quality basic education of our learners. Under the administration of VP Sara, who is also our DepEd Secretary, meron kami tinatawag na matatag agenda. So, let me explain ano ba itong matatag agenda kasi bagong-bago ito. So, yung matatag, MA stands for Make the Curriculum Relevant to produce competent, job-ready, active, and responsible learners. Yung TA, the first TA, means take steps to accelerate the delivery of basic education facilities and services. Yung pangalawang TA, kung saan andito ang mga health personnel, is to take care of learners' well-being by promoting their health, inclusive education, and a positive learning environment. Yung G stands for give support to teachers to teach better. Yan po ang mandato ngayon ng DepEd as well as, of course, NCR. So, Doc Connie, matatag, no? Matatag agenda. So, holistic yung approach, no, ng Department of Education po para sa pagbibigay ng education sa ating pong mga mag-aaral. So, that's good to know po. So, Doc Connie, ano naman po ang role ng inyong ahensya, ang DepEd NCR, bilang miyembro po ng Regional Nutrition Committee? Bilang miyembro ng Regional Nutrition Committee, alinsunod sa matatag agenda ng DepEd, tungkulin ng ahensya na alagaan ang kalusugan at protektahan ang pangkalahatang kalusugan ng ating mga mag-aaral. At sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang ahensya sa paggabay sa mga polisiya at estratehiya na ginagawa ng ating food, health, and nutrition, especially ang National Nutrition Council. Kumbaga, kami ay kaagapay ninyo para sa kalusugan ng aming mag-aaral. Yan, gusto ko po yung binanggit nyo, kaagapay, no? Para sa kalusugan ng mag-aaral. At nagpapasalamat po kami, Doc Connie, sa inyo pong opisina dahil kayo po ay aktibong miyembro ng Regional Nutrition Committee at ang Regional Nutrition Management Group. Alam niyo po, napakalaking bagay na kayo po ay miyembro ng Regional Nutrition Committee kasi syempre po isa sa mga tinututukan na ating pamahalaan ay masiguro na ang kalusugan ng mga mag-aaral ay napagtutuunan ng pansin at yung pong kanilang nutritional status ay naaalagaan. Kaya na-appreciate po namin yung regular po ninyong pagsasagawa ng pagtitimbang, no, para po masukat ang timbang sa kataas, no, na ating mag-aaral para malaman kung ano ang kanilang nutritional status. At mahalaga po yun para malaman natin na ano ba ang problemang pangkalusugan ng mga mag-aaral. Meron po bang problema sa malnutrisyon? Ano po bang klaseng malnutrisyon meron ng ating mga mag-aaral? So, mahalagang bagay po yung ginagawa po ninyo pagpapandak ng baseline and endline school weight. And yung po inyong regular na pag-attend sa ating Regional Nutrition Committee, na-appreciate po namin yun dahil mahalaga po yung inputs ng inyong ahensya, lalo na po kapag ang RNC ay nagbabalangkas ng mga resolutions or polisiya patungkol po sa pagsusulong ng magandang nutrisyon dito sa Kalakhang, Maynila. Ayan, so Doc Connie, paano naman po nakakatulong ang DepEd at ang inyo pong regional office
sa paglutas po ng problema ng food insecurity at malnutrition, lalo na po dito sa Metro Manila? Okay. Dito sa DepEd NCR, meron kaming programa na tinatawag na Gulayan sa Paaralan na naglalayong paliwigin ang importansya ng produksyon ng mga gulay para sa seguridad ng pagkain ng mga kabataan at ng kanilang pamilya. Bukod dito, yung mga tanim na gulay at iba pang ginagamit din sa feeding program. Kumbaga, yung mga itinanim at inani ay ginagamit din ng ating mga mag-aaral para sa kanilang feeding program. Kaya talagang we really ensure na kung ano ang kinakain nila ay talagang malulusog. I mean, masusustansya upang sila ay bumalik sa kanilang tamang kalusugan. At para maiwasan o kaya ay gumaling sila sa kanilang malnutrition. Ayun. So, alam niyo po yung gulayan sa paaralan, malaki po ang tulong niyan eh. No? Bukod po dun sa nabanggit ninyo na ang mga na-harvest ng mga gulay sa mga gulayan sa paaralan no, ay ginagamit for the feeding program. Yung mga bata po, di ba, nai-involve sila sa pagtatanim. So, natatanim po sa kanilang kaisipan na mahalaga talaga na magtanim ng gulay at kumain ng gulay. Kasi alam niyo po, Doc Connie, sa mga kabataan ngayon, problema talaga na pakainin sila ng gulay. So, mahalaga na bahagi po ng programa ng DepEd yung pag-establish no, ng mga gulayan sa paaralan at ang involvement ng mga batang mag-aaral, pati na rin po, ang mga parents po ba, Doc Connie, involved din sa pag-maintain ng gulayan sa paaralan? Yes, may mga magulang, lalo na yung parte ng PTA, may mga magulang na napaka-aktibo sa gulayan sa paaralan. Okay, so that's good po no na ating malaman yan at ng ating mga viewers kasi kung ginagawa po sa school no yung pong pagtatanim ng gulay, maaari po na ma-practice din nila ito sa kanilang tahanan at makakatulong po yung mga vegetable gardens o yung tinatawag nating kitchen gardens para po yung mga pamilya meron pong dagdag na pagkain na makukuha dun sa kanilang kitchen gardens at malaking tulong yon lalo na ngayon di po ba mahal ang gulay. So imbis na bibili ng gulay yung pamilya, pipitas na lang sa kanilang vegetable garden, kaya ng kanilang kitchen garden. So natatanim sa kaisipan ng mga bata na mahalagang magtanim no hindi lang ornamental plants no pero lalo na ng mga gulay at prutas para madagdagan po ang supply ng pagkain sa pamilya. Okay, so ngayon naman po, Doc Connie, atin pong pag-usapan ang mga programa po ng DepEd na patungkol po sa nutrition or related po sa nutrition. Ano po ba ang mga programa ng DepEd na tumutulong po para masugpo ang problema ng malnutrition, hindi lang po para sa mga mag-aaral natin pero sa ating pong bansa para ma-improve ang nutrition situation ng ating bansa. Ano po ba yung inyong mga isinasagawang programs and projects? Actually, ang pinaka-main program ng DepEd against malnutrition is the school-based feeding program na nagbibigay ng libre, masusustansyang pagkain. You know, before the pandemic, ang ating school-based feeding program ay milk, fresh milk, and hot meals. Pero nung nag-pandemic, yung hot meals, ginawa na lang naming nutritious food products. Kasi syempre, walang school, walang magluluto sa school, kaya ginawang nutritious food products iyon. Ngayon, ang mga binibigyan niyan ay lahat ng kindergarten, sa lahat ng ating pampublikong paaralan. And lahat ng mga bata from grade 1 to grade 6 na malnourished or undernourished. Yan ang ating target population sa ating school-based feeding program. Okay. So, Doc Connie, dun po sa inyong school-based feeding program, sabi niyo nga po, before the pandemic, meron kayong pinoprovide na fresh milk at saka hot meal. So, dun po nagagamit yung mga inaani, no, dun sa mga gulay. Yes. So, yun po, nutritious food products. So, yun po ba yung kasalukuyan na ibinibigay sa mga bata for the school-based feeding program?
mula po Yes, ngayong school year na ito. yes, yun. Since last year and this school year 2023-2024, naka-nutritious food products pa rin kami. Yung mga products na yan are approved by our DOST. Kaya kaya nakakasigurado tayo na yun ay masustansya talaga, kumbaga siksik talaga sa nutrients. Okay. So, Doc Connie, gaano katagal po yung school-based feeding program? Sa ngayon, 120 days. Pero sana mas gusto namin mas habaan para mas mabigyan ng masusustansyang pagkain ng ating mga mag-aaral. Pero ang nakalagay sa guidelines kasi sa ngayon, 120 days. 120 days. So, araw-araw po yun, no? Kada papasok sila sa school, Yes. meron pong binibigay sa kanila na nutritious food products. So, lahat po ng nasa kindergarten at saka grades 1 to 6 na mga malnourished or kulang sa timbang, payat, sila po yung beneficiaries, no, ng school-based Yes, feeding program. yeah. So, bukod po dun sa pagbibigay sa kanila ng masustansyang pagkain, meron pa po bang ibang mga health and nutrition services na ibinibigay sa ating mga mag-aaral? Oo, kasi may mga non-governmental organization na nagbibigay din ng mga feeding sa ating mag-aaral. Yun nga mga non-government organization, most of the time, lahat ng mga bata ang binibigyan, hindi lang ang mga malnourished. Lahat ng mga bata, katulad ng mga sa LGU or mga private institution, nagbibigay sila ng mga food products nila sa ating mag-aaral. So maganda yan, meron pong partnership ang DepEd sa mga NGOs at malaking bagay po yung Yes. ng local government units kasi alam naman natin na ang pondo ng pamahalaan ay hindi talaga makakasapat, no, sa mga pangangailangan sa mga programa. So mahalaga na merong tulong nanggagaling sa private sector at sa local government units. So halimbawa po sa ang budget lang na nakalaan para sa school na yon ay intended for the undernourished. Yung pong mga bata na hindi kasali for the school-based feeding program, ang sumasagot naman po ay mga NGOs o kaya nagsusupplement, nag-o-augment, no? Yun po ang tamang word yata, nag-o-augment ng ating local government units para lahat ng mag-aaral ay makatanggap, no, ng nutritious food products. So that's good to know po, Doc Connie. So, kamusta naman po yung mga health services? Kasi syempre alam naman natin na ang pagtugon sa problema ng malnutrisyon, hindi siya masosolve through feeding lang. So bukod po sa pagpapakain, pagbibigay ng masustansyang food products, no, sa ating mag-aaral, meron pa po bang health services na ipoprovide sa kanila? Oo, marami tayong nabibigay ng mga health services kasi may mga nurses na mga nagpupunta sa ating mga schools. Pero ang doktor kasi namin ay limited lang. Kaya most of the time, mga nurses ang nagpupunta sa mga schools. Sila ang nagpupurga sa lahat ng mga bata. Yun yung may mga consent. Ang mga nagbibigay ng vision screening sa ating mga mag-aaral, mga nagbibigay ng weekly iron, folic acid, lalo na sa ating mga female na secondary, mga high school. At may mga, at lahat ng ating mga mag-aaral ay ini-examine ng mga nurses. Meron silang annual physical examination. Yun ang binibigay ng ating mga nurses. At meron kasi kaming 3 lungsod na mayroong mga doktor katulad ng Quezon City, Caloocan at Pasay. So dito masuswerte ang mga mag-aaral kasi doktor mismo ang nag-e-examine sa kanila. Doon sa mga walang mga doktor, mga nurses, equally given naman ang mga health services. Yun lang po. Okay, so bukod pala sa feeding, no, nakakatanggap ang ating mga school children, even yung mga mag-aaral sa sekundarya, no, yung tinatawag natin mga high school students, no. So, merong deworming, may
medical examination para malaman kung may sakit yung mga bata, no? At nabanggit ko nga po kanina, Doc Connie, yung inyo pong pagtitimbang, no, at pagsukat ng kanilang taas to determine their nutritional status. So, importante din yun. And yung nabanggit po ninyo na weekly iron folic acid supplementation sa ating mga female adolescents or mga high school students ay napakahalaga, no, para po huwag magkaroon ng anemia or iron deficiency anemia ang ating mga babaeng high school students, no? So, marami pala, no, na mga health and nutrition services na pinaprovide ang ating DepEd. Okay, so, Yes. Doc Connie, bakit po kailangan na mag-participate ang ating mga school children at ang kanilang mga magulang dun sa mga programa po na ginagawa ng ating DepEd patungkol po sa health and nutrition? Oo. Napakahalaga ng partisipasyon ng ating mga estudyante at ng kanilang mga magulang sa pangnutrisyon ng DepEd. Kasi hindi magiging successful ang feeding program kung hindi makikisama, makikiisa ang mga magulang na nagiging katuwang namin sa mga programang pangkalusugan katulad ng pagpupurga nga, pagbibigay ng mga iba't ibang health services. So talagang kailangan namin ang kooperasyon ng mga magulang dito sa mga pag-deliver ng health services. Opo. Importante kasi nabanggit nyo kanina, kapag magdi-deworm, kailangan may consent ng magulang. So kapag ang magulang hindi magbibigay ng kanilang consent, wala din naman pong magagawa ang ating mga guro o ating mga nurses. Hindi sila makakapagbigay ng pampurga sa mga bata, hindi po ba? So tama kayo, napakahalaga talaga ng pagtutulungan ng eskwelahan at ng magulang. Kasi kahit nandiyan ang mga health and nutrition services, kung di naman papayag ang magulang, ay wala rin pong magagawa, no, ang ating mga school officials at saka person. At saka, di po ba, Doc Connie, sa lessons po na ating mga mag-aaral sa ating mga paaralan, ay integrated ang nutrition, mga nutrition information, nutrition concepts. Bahagi po yan ng school curriculum. Tama po ba ako, Doc Connie? Ayan. Yes, part na yan. Oo. So, mahalaga po na dapat yun din mga nutrition information na yun maiparating sa magulang, hindi po ba? So, dapat hindi lang mag-aaral ang nakakakuha ng mga ganyang information, kundi pati na rin ang mga magulang. So, paano po nakakarating yung mga ganyang nutrition information or nutrition education sa mga magulang po na ating mag-aaral? Kasi during parent meeting, kasama yan sa pag-explain sa mga magulang. Yung mga health personnel namin ay pupunta sa mga paaralan kasi yun ang time na napupunta ang mga magulang sa school, katulad ng enrollment, katulad ng pagkuha ng card. So this is the time our health personnel can talk to the parents, including all other health services, pinapaliwanag kung ano ba ang gagawin sa isang bata. At minsan, pinapapirma na namin, kumbaga na isang pirmahan na lang. Pumapayag ba kayo ma-examine ang anak nyo? Pumapayag ba kayo mapurga ang anak ninyo? Pumapayag ba kayo mabigyan ng vitamin A supplementation ng inyong anak? So, doon pa lang nabibigyan na ng informasyon ang mga magulang. Meron din tayong isang serbisyo na tinatawag na school-based immunization. Bago nag-pandemic, school-based immunization talaga siya. Subalit nung nag-pandemic, kami ay lumipat sa community-based immunization. Pero itong taon na to, this school year, meron ng DepEd order ang ating butihing secretary, pero hindi pa niya napipirmahan. Hindi pa siya signed. Kaya we are still doing the community-based immunization. Pero once na ma-sign na to ng aming Secretary of Education, we will shift to school-based immunization, wherein ang pagbabakuna ay ginagawa sa mga paaralan. Ngayon kasi ang mga pagbabakuna ng ating mag-aaral ay ginagawa sa mga health centers o ibang lugar. Okay. So maganda po yun, Doc Connie, na ang immunization sakop din na ating mga school children. At dyan pumapasok yung
role ng parents nga po na magbigay sila ng consent upang mabakunahan ang kanilang mga anak. So sana po talagang maunawaan ng mga magulang na ginagawa naman lahat ng Department of Education na maibigay sa kanilang mga anak na nag-aaral ang lahat ng posibleng health and nutrition services at ang kailangan po talaga ay ang kanilang participation. Ayan. So, Doc Connie, sa mga nabanggit po ninyo na mga ginagawa ng Department of Education, mga programang nangyayari sa ating mga pampublikong paaralan, nabanggit niyo po kanina na meron po mga NGOs na tumutulong, meron pong augmentation or support coming from the local government unit. So, bukod po dun sa mga nabanggit ninyo, meron pa po ba kayong mga kapartners or katuwang sa pag-implement po ng School Health and Nutrition Program? Ay, yung mga programang pangnutrisyon ng ahensya ay nasa pangangalaga ng School Health and Nutrition Unit na binubuo ng mga doctors, nurses, dentists. Kahit dentist nagpupurga at nagbibigay ng mga ng mga nutritious food products and fresh milk, and most especially mga nutritionists at iba pang mga health allied workers. Meron din kami mga kasama katulad ng mga medical societies. Mga katuwang din namin sila katulad ng Philippine Pediatric Society, kung saan member ako, ng mga Philippine Nephrological Society, ay kasama din namin, Quezon City Medical Society, Las Piñas Medical Society, lahat ito ay katuwang namin. Sa mga private institution naman, yung Jollibee, Unilab, yan ay katuwang din namin. MSD Philippines, katuwang din namin. Nestle, yung mga Nestle products nila ay merong mga nagbibigay ng mga produkto nila sa ating mga bata. Tapos ang mga guro natin ay katuwang din namin sa pagbibigay ng ating mga pangkalusugang serbisyo sa ating mag-aaral. At higit sa lahat na nagpapasalamat kami na sobrang aktibo talaga ay ang mga magulang, yung GPTA na tinatawag namin. Katuwang namin ang mga magulang na ito, hindi lamang sa pangkalusugan na serbisyo, sa mga brigada eskwela, talagang ang sisipag ng mga magulang sa pagbibigay ng kanilang mga free time sa ating mga paaralan. Yun ang mga kaagapay namin. Kung pala akong hindi nasabi, ang mga LGU, mayor, barangay, mga kagawad, ang laking tulong nila sa ating mga paaralan. Ayan. So, Doc Connie, talagang kailangan sama-sama, tulong-tulong, para mas maraming magawa. So, I'm sure, Doc Connie, ang Department of Education ay sumusunod din sa mga patakaran patungkol sa pakikipag-partner, sa mga kumpanya. So, kayo po ay sumusunod dun sa ating pong tinatawag na EO51 or Milk Code, na kung nakikipag-partner man po kayo sa mga milk companies ay meron po to kaukulang permission to partner with them and making sure na napoproteksyonan ang practice ng breastfeeding. Okay, so Doc Connie, ang dami niyo pong nabanggit na kapartners ninyo in the implementation of the School Health and Nutrition Program. Meron po tayong nakaligtaan na isa pang programa na importante rin po sa kalusugan, yung WINS, WINS, yung Wash in School. Yan. Importante po yan na meron pong malinis na palikuran, malinis na maiinom tubig, ating pong mag-aaral. And isa yan sa mga programa na talaga pong tinututukan, making sure na meron pong maiinom na malinis na tubig at magagamit na malinis na palikuran. At syempre may tubig, sabon, may facility para sila ay makapaghugas ng kamay, di po ba? So bahagi po yan ng programa ng DepEd. So sa mga nabanggit niyo po, marami kayong na-i-share sa amin na mga programs, projects at inyo pong mga kapartners. Ano po yung karaniwan na mga difficulties or challenges sa pagsasagawa po ng mga ganitong programa or projects or pagde-deliver ng services sa ating po mga mag-aaral? Yung naging challenge sa amin ay itong nangyaring pandemya. Kasi ang hirap i-deliver ng services na walang bata sa paaralan.
yung mga services namin na school-based feeding program at itong WINS program nga. Naging malaking hamon ang pandemyang ito para sa amin. Ngunit hindi huminto ang DepEd para magbigay ng magandang serbisyo sa mga bata. So, patuloy pa rin kami nagbigay ng food products. Alam niyo ang ginawa namin, di ba may module na binibigay ang paaralan, isinasabay namin yon. Module, kasi definitely pupunta ang bata, ang magulang sa paaralan eh. Minsan may dalang bata, pero most of the time wala kasi ang bata dapat nasa bahay lang during the time. So yung module, isinasabay namin ang pagbibigay ng ating fresh milk sa nutritious food products. Tapos yung WINS program, nag-ano kami ng mga video ng mga bata na nagtutoothbrush, na naghuhugas ng kamay. Tapos sinisend nila yun sa amin. Ma-sure namin na ang bata ay talagang naghuhugas ng kamay at nagsisipilyo pa rin ng kanilang mga ipin. So, hindi naging hadlang itong pandemya. Pero siyempre, merong pagbaba sa incidence or sa pagbaba ng mga batang nabigyan namin. Kasi meron din kaming record kung sino ang mga tumanggap ng mga food products na ito. Merong pagbaba talaga na nangyari. At hindi naman talaga natin maiiwasan yan. Kaya napakalaking hamon ang nangyari nitong pandemya sa pagbigay namin ng mga serbisyo sa ating mga mag-aaral. Agree ako dyan, Connie. Talaga ang laki ng epekto ng COVID-19 pandemic, no? Lalo na po dun sa ating mga mag-aaral kasi na-stop una yung face-to-face classes and then na-stop din yung delivery ng mga services na health and nutrition services na pinaprovide nyo. Pero sabi nyo nga, kahit na nagkaroon ng ganyang challenges ay gumawa ng paraan ang DepEd na maipagpatuloy yung pagbibigay ng mga serbisyo kagaya ng feeding program kahit na panahon ng pandemya. So, I think yun ang characteristics ng mga Pinoy, Connie, no? Very resilient, very creative in coming up with strategies para ma-overcome kung ano man yung challenges na kinakaharap. Okay, so Connie, ano po ang mga suporta na kailangan po ng inyong ahensya para po ma-improve ang delivery ng mga serbisyong pang-nutrisyon at kalusugan? Bukod po dun sa nabanggit nyo na syempre kailangan natin ng mga NGOs, LGUs, and other partners, plus the commitment of parents. Meron pa po ba kayong nais na ipaalam na pangangailangan ng Department of Education para higit po na ma-improve or mapahusay pa ang delivery ng health and nutrition services? Yes, kami po ay humihiling ng suporta sa ating mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng aming feeding program sa pamamagitan ng karagdagang mga tauhan. Kasi hindi na mga guro ang magtitimbang sa mga bata. Yung kanilang baseline nutritional status, tinanggal na sa mga ating guro yung trabaho na yan. Kaya ang mga health personnel na natin ang gagawa, kaya kailangan namin ng mas maraming tauhan sa school health and nutrition. At pagpapatayo ng mga central kitchen, kailangan din namin. So far, sa ngayon, Valenzuela lamang ang merong central kitchen. At pagpapalawig ng araw ng feeding, siyempre, di ba, mas mahaba, mas maganda. Kasi 120 days, we just hope na meron ng pagbigat, paggaganda sa mga timbang ng ating mga mag-aaral. Ito ang ating mga kailangan upang mas masolusyonan ang problemang pangnutrisyon ng ating mga learners. Ayan. So sana sa ating mga taga-subaybay na taga-local government units, no, sana marinig yung inyong call for assistance or support kasi syempre lalo na po sa pagsasagawa ng school weighing. Alam niyo, Doc, ngayon ko lang nalaman na tinanggal na pala yun sa mga teachers at gagawin na yun ng mga health personnel. And limited lang naman po ang health personnel ng DepEd. So importante talaga ang human resource or dagdag na tao para ma-involve dito sa ating
pagsasagawa ng annual baseline and endline school weighing. Kasi sabi ko nga po kanina during the start of our conversation, napakahalaga po yung datos na nakukuha natin sa pagsasagawa ng weighing. No? Hindi lang weighing, yung pagsukat ng kanilang taas para malaman, makilala kung sino-sino ang mga kulang sa timbang, hindi ayos ang kanilang paglaki o pagtaas, no? Yung tinatawag nating stunting, sino yung mga payat, at sino rin ang overweight para meron pong karampatang interventions na magagawa ang atin pong mga no? Of course, under the guidance of the Department of Education. So, yun. So, maganda po na nabanggit ninyo, no, na importante rin ang budget, importante na makapagtayo ng central kitchen. So, yan po. Sana kahit hindi LGUs, no, kung merong interesado na mga civil society organizations, mga NGOs, and yung mga businesses po na meron silang corporate social responsibility or CSR na mga projects, pwede siguro adapt a school, ano, kung ano pong pangangailangan ng paaralan ay matugunan nila. So, yan. Malaking bagay po na inyo po na iparating, no, kung ano po yung pangangailangan ng DepEd. Okay, so ang ganda po ng ating kwentuhan, Doc Connie. So ngayon naman po ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na para po magbigay ng mensahe, no, sa ating pong mga viewers. Ano po yung nais niyong iwanang mensahe sa ating mga viewers sa episode na ito, Doc Connie? Ang sasabihin kong mensahe muna, yung mensahe ng aming DepEd Secretary. Our Secretary stressed that improving access, equity, equality, resiliency, and well-being will not happen overnight, nor it can be done by DepEd alone. We need a national commitment and sustained efforts from all sectors of the society. So kailangan talaga tulong-tulong tayo dito sa ating adhikain para sa ating mag-aaral. Sana po ay patuloy at walang sawa pa rin kayong sumuporta sa mga programang pangnutrisyon at kalusugan ng DepEd. Dahil ika nga ni Gat. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya nararapat lang na atin silang pangalagaan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang kalusugan at pagbibigay ng masusustansyang pagkain upang matiyak ang kanilang maayos na kinabukasan. Dahil ang gutom na bata ay walang matututunan sa loob ng silid paaralan. Lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako, maraming salamat po, Doc Connie, at gusto ko yung yung huli niyang sinabi, ang gutom na mag-aaral ay walang matututunan sa loob ng silid-aralan. Tama yon, di ba? So, kailangan po well-nourished sila para sila yung makapag-isip, matutong mabuti, no? At talagang malinang ang kanilang kaisipan at pumasok yung mga lessons sa kanilang isipan. Importante po na busog ang kanilang tiyan at sapat ang sustansya sa kanilang katawan. So, very well said po, Doc Connie. So maraming salamat po, Doc Connie, sa pagbabahagi ng mga nutrition and nutrition-related programs, projects, and activities ng DepEd NCR. Sana po ay patuloy na maging active member ng ating Regional Nutrition Committee dito sa Metro Manila, ang DepEd NCR, at sana po ay maging successful ang pagpapatupad ninyo ng inyong mga programa para sa atin pong mga batang mag-aaral. So muli po, Doc Connie, maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong panahon para kayo po ay aming makakwentuhan ngayong hapon sa episode na ito. Maraming salamat, Doc Connie. God bless po. Thank you. Thank you too. Thank you. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Naging makabuluhan na naman ang ating kwentuhan ngayong hapon kasama si Doc Connie Gapanayaw, ang head ng School Health and Nutrition Unit ng Department of Education, NCR.
Siya rin ang permanent representative ng kanilang regional director na si Dr. Wilfredo Cabral sa pag-attend ng mga activities ng Regional Nutrition Committee ng NCR. Ating tandaan na mahalaga ang pagsasama-sama ng iba't ibang sektor mula sa government at private sector para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. At ito ay posible sa tulong ng Philippine Plan of Action for Nutrition o ang PPAN bilang framework o gabay sa pagpatupad ng mga programang pangnutrisyon sa bansa. Sa ating mga viewers, sana ay suportahan natin ang mga projects and activities ng lahat ng member agencies ng Regional Nutrition Committee. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay ating makikilala ang isa pang miyembro ng Regional Nutrition Committee dito sa NCR. Alam niyo ba na ating sineselebrate ang Food Safety Awareness Week every 4th week of October? Ito ay ayon sa Proclamation No. 160 Series of 1999 signed by then President Joseph Estrada. Layunin ng Food Safety Awareness Week na ituro ang kahalagahan ng tama at ligtas na paraan ng paghahanda, pagluluto at pagtatago ng mga pagkain. Gawing ligtas ang ating mga pagkain. Ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain at ihiwalay ang mga hilaw at lutong pagkain. Lutuin ang pagkain ng mabuti at siguraduhin na nasa tamang temperatura ito kapag ihahain at gumamit ng malinis na tubig sa pagluluto at malinis na mga kasangkapan sa pagluluto at paghahain ng pagkain. Ating tandaan, food safety makes us healthy. Para sa mga iba pang impormasyon ay bisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po kayo sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa National Nutrition Council at Philippine Plan of Action for Nutrition. Dito na po nagtatapos ang episode 9 ng ating Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng Nutriserye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days